Hallelujah. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Yung pong nakakarinig sa akin na malinaw na maliwanaw, kumaway-kaway po tayo. Yan. Amen. Praise the Lord. So, lahat po nakakarinig sa akin. Ano? So, praise God. At alam ko napakahalaga ng araw na ito. Although this week was considered Holy Week. Amen. But for us real Christians, all weeks, all the rest, all mga natitirang weeks ng ating buhay, hanggang tayo ay lumisan sa mundong ito, ay holy dapat. Amen. Pero meron lang po tayong titinakdang linggo na kung saan sabay-sabay nating gugunitain ang tinatawag nating Holy Week. Hindi lamang po sa Pilipinas, hindi lamang po sa Middle East, sa Canada, sa Amerika, Australia, sa Afghanistan, o sa parte ng buong mundo. Amen. Isa-celebrate po nating sabay-sabay ang napakagandang message ng cross sa buong mundo. Amen. Kung may tao na nandun sa Mars ngayon, o may mga tao na nandun sa International Space Station outside the Earth, listen to this message because you need this. Even if you are there in the moon right now, you need this message. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay. Amen. Today's topic ay pinamagatang the message of the cross. Encounter tayo ngayon. Praise God. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Ay, konti ang pumalakpak. Palakpakan natin ang Panginoon. So, God is good all the time. Amen? So, napakahalaga pong tayo ay mamuhay ng holy. Amen? Because this is our mark as Christians to live holy. Alam mo, hindi naman mahirap i-distinguish kung alin yung holy at saka bad. Kung tunay kang Kristiyano, hindi naman mahirap interpret kung alin yung bad at saka yung holy. Tama po ba? Amen. Kahit kay Eva naman at saka kay Adan, malinaw na sinabi, pag kinain mo to, mamamatay ka. Amen. Ibig sabihin, pag hindi mo kinain, hindi ka mamamatay. Tama po ba? Okay. Or, pag kinain mo yan, ikaw ay mapaparusahan. Pag hindi mo yan kinain, ikaw ay mabubuhay sa lahat ng benepisyo na meron dyan sa Garden of Eden. So madali ba lang pong intindihin yun? No? Halimbawa, ito, temptation, kabanalan. Alam mo naman yung temptation? Alam mo yung kabanalan? Alam mo ba, kahit gaano kasama ang tao, kung tawagin natin, pero bago yan gumawa ng isang bagay na masama, meron pa rin niyang pumipigil na konsensya na ang gagawin niya ay masama. Ang pagkakaiba lang ito, ng Kristiyano at saka hindi. Yung tunay na Kristiyano, ito ang pagkakaiba. Yung Kristiyanong totoo, kapag nasa bingit ng paggawa ng masama, may preno. Amen. Pero ang hindi Kristiyano, pag gumawa ng kasalanan yan, kahit na nakakarinig na ng konsensya, dire-diretso pa rin. Amen po ba? So there is no power to press the brake. That is the difference. Amen? Malaking bagay po yan. Kaya parang aksidente yan eh. Pag nagpreno ka, titigil ka. Amen? Pag wala kang preno, dire-diretso ka hanggang mabangga ka. Ngayon, nararamdaman mo sa araw na ito kung bakit nakakaranas ka ng parang nanghihina ka. Parang hindi mo ito makayanan. No? Sometimes you don't know that you are under extreme spiritual attack. Parang wala kang gana sa ministry. Parang ayaw mong magpagamit sa Panginoon. Amen. It doesn't mean na hindi ka ligtas. But your very purpose in this world, hindi mo magagawa kapag you cannot distinguish if I am a fool or I am wise. Amen. Ngayon pong araw na ito,
there will be a combination of two topics. How being a fool will be related to a wise man who knows the cross. Are you ready for this message? Again, let us all bow down and close our eyes. Father God, thank you. The center of the message of the cross is about love. For we know, O God, that the real shape of love is not heart, it is love. It is the cross. And Father, I thank you today. Give us, O God, this accurate message that will powerfully transform our hearts in serving you, in utilizing the time we have in this world. Yung mga natitirang oras pa namin sa ibabaw ng mundong ito, Panginoon, ay makapamuhay, nakasama ka, at magamit na ayon sa iyong kalooban. Salamat, O Lord, sa mensahe ng cross na aming mapapakinggan sa araw na ito, Panginoon, na magbibigay sa amin, O God, ng kalakasan at katyagang magantay sa mga huling sandali na ilalakad namin sa ibabaw ng mundong ito. Kung kami, O God, ay dadat ng rapture na dito sa ibabaw ng mundong ito. O Lord, hayaan mo makalakad kami ng may katwiran. Salamat sa kalakasan na to na dulot ng iyong mga salita. Panginoon, anumang, O God, ang hindi mo kalooban na nasa paligid namin, O God, sa oras na ito na magbibigay ng hadlang upang hindi namin malayang mapakinggan o ma-receive ang mensaheng ito. Dalangin namin, O Diyos, ang lahat ng ito ay maalis at we can successfully and easily access the blessing of your word today. Lord, these words that will be planted in our hearts, that will grow and bloom and bear fruits. Thank you. This is for your glory. And we thank you, O God, for the cross. This is our prayer with thanksgiving in Jesus' mighty name. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. There are many so-called Christians nowadays, but they are powerless. Amen. Alam mo yung powerless. Alam mo yung parang walang gana sa ministry. Alam mo yung, yan, you know, we've been doing encounter in this church for the past 15 years. Okay? For the past 15 years. So, because yung retreat na ginagawa natin yun, it's not ordinary. Because there is a real and an evident move of the Holy Spirit. People get transformed and people touched by God. Yung nangyayari nung New Testament, no? There is a manifestation of demonic power, no? Talagang mga dito sa church na to, nakikita natin mga taga-demon possessed, no? Pinapalaya ng Panginoon. Nakikita natin kapuspusan ng Banal na Santong Espiritu. Nakita natin yung nangyari doon sa Acts na nagkakaroon ng speaking in tongues. Amen? Mahirap man yung iba, ayaw paniwalaan, pero sa harap nila nangyayari, ayaw pa rin paniwalaan. So, it is the option of people to see the reality of the move of the Holy Spirit. But I am 100% convinced, amen, that the Holy Spirit's power is at work in this church. Naniniwala po ba kayo doon? Palakpakan po natin ang Diyos na buhay. Okay? Because nowadays, they are really powerless Christians. You mean power. So, it doesn't mean na hindi ka motor. Amen. You are 12 horsepower Christian, pero hindi mo ginagamit. You are not powered. You don't have movement. You don't have, wala kang impact. Amen. Alam mo, harap ka sa Diyos na ang report sa iyo ay wala kang impact sa ibabaw ng mundo, although you are loaded, no? Di ba tinuro natin yun about the power bank? Isa kang power bank, pero may power ka, wala ka naman naiilawan. Papayag ka ba nun? Ako siguro, if I will not live according to my purpose, talagang manghihinayang ako sa bawat oras na ilalakad ko sa mundong ito pag wala akong impact. Sabi nga ni Pastora sa akin palagi dati, you are always on the go. You're always on the go. And I thank God for this vision, no? Ang daming na-train na leaders sa church na to. Ang daming na-train na mga cell leaders. Natutuwa ako every week, two times a week. Talagang nakikinig ako yung mga kasalukuyang nag-undergo ng SOL2. No? Yung may oral examination sila.
yung natutunan nila, ituturo lang naman nila doon. No pressure. We are just asking them what they have taught. And sabi ko, we don't pressure them. We don't condemn them. They don't know, but they are still learning. Amen? Imagine for a leader standing behind the pulpit. So kapag ginamit ka ni Lord sa behind the pulpit, hindi na yung bago sa'yo. Amen? That is the training. Amen? And I'm happy as a pastor kasi nakikita ko ang daming natitrain. That's my role, to train and to see people being trained. Amen? So if you will not be trained, it's up to you. Amen? You cannot blame anyone while you are not trained. But there is a guaranteed moment of your life that one day you will see God face to face. Ipagsusulit mo ang lahat ng pinagkatiwala ng Diyos sa iyo. Amen? Tatayo ka mag-isa doon, di mo ako kasama. Tatayo ka mag-isa doon, di mo kasama ang leader mo. Tatayo ka mag-isa doon, di mo kasama ang primary mo o yung kaaway mo o yung nagpabagsak sa iyo. Tatayo ka mag-isa doon sa harapan ng Panginoon. At tatanong niya sa iyo kung anong ginawa mo sa lahat ng pinagkatiwala niya sa iyo at dalawa lang ang marireceive mo. Well done, my good and faithful servant, or go away from me, you evildoer. Kaya alam ng Diyos, na? So, ang mundong ito ay punong-puno ng dalawang pagpipilian lamang. No? Langit o impyerno. Amen? Mabuti o sama-sama. Wala sa buhay ng isang tao, wala namang si Aida ba si Lord na Osipe. Walang ganon. Amen? Pipili ka lang between good and bad. Pipili ka lang sa dalawa. Amen? Si Lord ba? O si Satanas? Amen? So, hindi po nakakalito kasi dalawa lang. Naalala ko yung isang kapatiran, meron nang liligaw sa kanya, isa lang, pero yun na, sa pool na. Sabi ko, sa lahat ng babae, kulang na lang sabihin ko rin sa kanya na blessed are you among singles. And now you are blessed with your fruit given by Jesus. Amen? Sabi ko, mabuti ka pa eh. Hindi ka malilito. Kung ano, sino ang pipiliin mo kasi isa lang. Amen? Pero tayo simula't sa simula talagang kailangan po tayong pumili. Sabi mo sa katabi mo, pumili ka na. Amen? There are many Christians, they tend to forget their power. Amen? Ang nakakalungkot lang, habang nandito ka, hindi ka nagagamit. Do you know that every second, every moment, every minute, every hour, na pwede mo mag-i-impact sa ibabaw ng mundong ito ay nakakapanginayang kung di ka nagagamit para sa Diyos. Amen? Alam niyo ba, even now, even the non-qualified in education people, sabihin natin yung mga graduate lang ng grade 6, marunong yung gumamit ng Facebook. Marunong yung gumamit ng Messenger. Ito yung nakakamangha sa panahon na to. Amen? Kahit mga lola, lolo na hindi nakapag-aral ng panahon nila, grade 1 lang pero marunong mag-English. Grade 1 lang pero marunong yung gumamit ng Facebook, they can still send messages. Amen? Kaya ito yung pinakita ni Lord na walang reason para ang tao hindi makapaghayag ng salita ng Diyos. I tell you, my mom, nanay ko, hindi graduate ng grade 6 yun pag mag-memorize ng scripture yun. Buong chapter, i-recite niya sa'yo. Natutuwa ako kasi sabi ko, glory to God, ikamamatay ng aking nanay na meron siyang mga salita ng Diyos sa kanyang puso. Sigurado ako kung saan siya pupunta. And every day I call my mom and I'm checking that, kung kumusta na siya. Kasi I'm excited. Amen? Whenever my mom told me, God bless you, mahalaga yon sa akin. So, ang role niya sa pagiging ina, para i-bless niya ang kanyang biological son, importante po yun. Kaya sa lahat ng aking magkakapatid, parang ako yata yung pinakasipsip. Amen? Totoo po yan. Araw-araw kong tinatawagan nanay ko. At inaantay ko yung pinakahuling sasabihin niya sa akin, God bless you. Tuwang-tuwa ako kasi I always receive that. Amen? So, ano ba ang purpose mo sa ibabaw ng mundo ito na hindi mo nagagawa? Mamaya basukin natin yung cross na yan. Magandang mensahe dyan about the cross. Okay? There are many people, they are still praying what they already have. At meron dito,
na maaaring hindi pa nila tinataglay ang dapat nila maging meron. Kaya kung may first time attendee dito at nandito ka at alam mong wala ka pang tamang relasyon sa Diyos, congratulations, this is your day. This is the purpose of the cross. This is a message of the cross para maligtas ka. Ngayon, today in a very short period of time, okay? Siguro mga 3 minutes lang and 1 hour. Hindi, 3 minutes lang. Okay, sa loob ng 3 minuto, I would like you to know that God can guarantee your salvation as long as you open your mouth and confess Jesus as your Lord and personal Savior. Sinabi po yan sa Book of Romans. Paki-plus po yung slide natin sa Romans. Amen. Ang sabi po ng scripture, okay? Those who confess in their mouth that Jesus is Lord. Sabihin natin, Jesus is Lord. Amen. And believe in their hearts that He rose from the dead. No? Ang ating Panginoong Yesus. They will be saved. Inuulit po sa Romans 10:9-10. No? Basahin natin ulit. Paki-plus po. Sabi ng scripture, if you declare with your mouth, Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Sinabi ba niyang, isa-isayin mo ang iyong kasalanan? Sinabi ba niyang magluluhod ka, pagbabasagin mo yung tiles? Amen? But although it will follow, but the first step for you to do today is to declare with your mouth that Jesus Christ is Lord. Amen? So ililid ko po kayo as I preach. Please, close your eyes and follow this very simple prayer. Bakit ko po ito sinasabi? Para tayo po ay nag-uusap sa iisang lengguwahe na kung saan tayong lahat ay nag-confess na si Jesus ay Lord at tayo lahat ay naniniwala mula sa ating puso na siya'y nabuhay mula sa mga patay. Ikaw ay maliligtas. Are you ready? Okay, sa mga first time attendee po na nandito, close your eyes and utter this and repeat after me. Sabihin mo, Lord Jesus, I declare you that you are the Lord and the God of my life. At pinaniniwalaan ko sa aking puso na ikaw ay nabuhay mula sa mga patay. Yun po ang aking declaration ngayon at aking pananampalataya. Na simula sa araw na ito, ang pagtanggap ko sa iyo ay pananampalataya din na sa iyong pagkamatay sa krus ng Kalbaryo, ang bawat patak ng dugong umagos doon sa krus ay para sa akin, na siyang maglilinis ng aking lahat ng nagawang kasalanan sa araw na ito. Tinatanggap ko po ang iyong paglilinis. At ngayon ay ako na ay isang bagong nilalang. At ako ay nananampalataya na ako ay kabilang na sa iyong mga anak simula sa araw na ito. Tulungan mo po ako sa aking paglago, sa aking pananampalataya bilang isang Kristiyano mula sa araw na ito. Maparangalan ka, mapapurihan. At ako po, O Diyos, ay magsasaya dahil kabilang na ako sa mga nakatala na pangalan sa aklat ng buhay sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay? If you pray that, receive the Holy Spirit and God guarantees you, if you pray that from your heart, you are already saved. Palakpakan natin ang mga kasama na nating ligtas sa araw na ito. Amen? So, now that Jesus is in you and Jesus is in me, Jesus is in us for He loves us. Yeah, kanta yun, di ba? Ngayon, ito yung bagad ng balita. Sometimes you are praying for something that you already have. Do you know that when you accepted the Lord Jesus Christ in your heart as your Lord and personal Savior, automatically, your body became the temple of the Holy Spirit. Amen. Your vessel, your body, that tabernacle, naging tabernacle yan, that house the Holy Spirit. Actually, the fullness of the Almighty God sa katawan ng ating Panginoon Jesus is the same
Fullness of God na meron tayo the moment we accept the Lord Jesus Christ as our Lord and personal Savior. Kaya kung nananaan sa iyo yun, hindi na pala basta-basta ang katawan na yan. Do you think the Lord Jesus Christ will die on the cross just like that for nothing? No. When you are saved, you became a citizen of heaven. Alam mo, pagpunta ka lang, maging American citizen ka lang, maging UK citizen ka lang, napakahirap ng dadaanan mo. Amen? Talagang ang dami pang qualified. You must speak their language, baga-IELTS ka, manirahan ka lang doon, ang daming hinihingi sa'yo, no? Ang daming mong babayaran. Amen, pagdating mo doon, yung palang same sun ng Pilipinas, ganun, yun din yung araw doon, yung buwan pala sa Pilipinas, yun din yung buwan pala doon, yung palang dagat sa atin, kadugtong lang ng dagat sa kanila. Amen? Pero ang dami mong ininvest na pera, maging citizen ka lang doon. Pero ngayon sa araw na ito, kinonfess mo lang sa iyong mouth, citizen ka na sa heaven. Palakpakan naman natin ang Diyos doon. Amen? Amen po ba? Minsan naiisip ko, hindi po masama maging citizen ng ibang bansa. Kasi marami akong kaibigan, magiging kaibigan mga pastor, talagang hindi lang sila citizen ng Pilipinas, citizen pa sila ng ibang bansa. Pero may common citizenship na meron tayong lahat, kahit sa taga-saan ka man, ano? Dapat lahat po tayo ay citizen ng heaven. Yun po yung pinakamalaga. Kasi everything in this world is temporary. Alam mo, ang ganda-ganda na back 1990s, ang ganda-ganda. Everything was going well in Pampanga. Then suddenly, boom, pumunta kang bulkan. Talaga nagbago yung daan, nagka-dike dito, yung mabababang lugar, pinantay. Amen? Yung matataas naman, pinapuno ng bahay kasi tumakbo doon yung mga nanira sa mga matataas na lugar. Amen? So, everything can suddenly change. There is no permanent in this world. What is permanent here is our relationship to God. Dapat hindi yung magbabago. Amen. And it is proven when you accepted the Lord Jesus Christ in your heart, you have the Holy Spirit in you. And I have the Holy Spirit in me. Yun po ang importante because that confirms our reality as Christians. Amen? Sabi ng salita ng Diyos, di ba? Greater is He that is in me than he who is in this world. Amen. Kung ano yung nasa sayo, mas sigit siya kesa kung sino ang nag-ari-harian sa mundong ito. Kaya wag mong tignan ang sarili mo. Sabi mo, ano lang, I am just a Christian. No, you're not just a Christian. You are a Christian. Amen. And dati, iba, pag mamalaki, kunyari, tahimik, pero pag pinagay, blue passport. Blue passport. Amen. Dapat mas ibida mo sa sarili mo at sa mga tao at maging sa harapan ng Diyos. Dapat mas proud ka kasi anak ka ng Diyos. Bakit ko po ito sinasabi? Napakahalaga ito. How you cannot understand what you call Holy Week kung hindi mo naiintindihan kung ano ang mensahe ng cross sa iyong buhay. Are you ready for this? Okay, in 1 Corinthians 1:18, itong sinabi ng salita ng Diyos. Ang mensahe tungkol sa pagkamatay ni Kristo sa krus ay kahangalan para sa mga taong napapahamak. You see, paano hindi mo patatanggapin ang mga tao kay Jesus kung mako-consider silang full kasi hindi nila alam ang mensahe ng Diyos o wala lang sa kanila ang mensahe ng cross. Ngunit ito ay kapangyarihan ng Diyos para sa ating mga naliligtas. You see, kaya ko sinasabi kanina, you see that power? Amen. Inglesin natin. 1 Corinthians 1:18, for the message of the cross is foolishness. Mga April Fools dyan. For the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God. That's why when you have the right understanding of what you call, sa iba tawag Easter Sunday o Holy Week, no? Kung talagang naiintindihan mo yon, ang mensahe ng cross, it is the power of God. Amen. Kaya lahat ng nag-encounter dito, huwag kayo maghinahinaan. You are molded by God na talaga napaka-special. Hindi mo lang nalaman ang mensahe ng Diyos. You experience the power of the Holy Spirit, the power of God. Amen. We are saved we are being saved and it is the power of God. Why? Through the cross. Kaya kapag ka tinuturo, hindi nyo sinanasan tayo, papakong gano'n, tapos wala na. No. Alam mo, sa akin,
yung message of the cross every day. Every moment, every heart, every minute, everything. Hindi yung every summer sa Pilipinas, doon yung message of the cross. Hindi lang Holy Week. Every week must be Holy Week. Kaya lang, hanggang ngayon, maaaring nakikianod ka pa sa tradisyon. No? Hindi mo naman talaga alam ang mensahe ng cross. Ito nakakahiya. Ibig sabihin, for the message of the cross is foolishness to those who are perishing. Ibig sabihin, foolishness, people are fools. Masakit man yan. Alam mo, masakit man aminin yan. Ano? Masakit pakinggan. Kung minsan matawag kang fools, ayaw mo, pero totoo naman. Hello? Amen. In this world, there are two kinds of people. The wise and the fools. Gusto niyo malaman kung alin doon? Get ready. Hallelujah. Palakpakan muna natin ang Diyos na buhay. Ang sabi sa Bible, there are two kinds of people na ginamit ni Lord sa pagbibuild. Okay? Sabi lang sa Matthew chapter 7 verse 24 to 29, kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kung ito ay may tutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. Sabi natin, bato. Amen. Kanina po, nanonood ako ng Passion of the Christ. Nung andun nung pinarusahan ng ating Panginoong Yesus, nakatingin ako sa screen. Then, I started to cry. Sabi ko, Lord, kami, hindi namin alam paano namin pagwapuhin ang aming mga itsura. Meron pa naisip ko yung mga nagpapasalon, nagpapakinis ng muka. Talagang pinapaganda nila kanilang mga sarili, lalo na kung may pera. Pero nakikita ko ang Panginoon, yung palagi kong sinasabi sa encounter na pinapangit siya ng ating mga kasalanan. Bigla ako naiyak kasi people are so busy nowadays for the beautification of themselves, outward appearance. Pero narisip ko ang cross, sabi ko, Panginoon, we are so unfair na hindi namin i-declare ang love mo sa cross. Na wala na kaming ginawa kundi ang aming mga sarili. Na pagandahin at ayusin ang aming mga This is not bad. Pero wag nating kalimutan na once upon a time, tayo ay niligtas ng Diyos sa tiyak na kapangamakan. At kahit yun, it will cause Him to suffer on the cross. Na masugatan siya, may pako siya sa cross, pinapangit siya ng ating kasalanan para tayo ay gumapot gumanda sa ating mga, hindi lang sa itsura, sa ating mga puso. Ang ating kaluluwa. Maging maayos ang lahat sa pamamagitan ng pagkamatay niya sa krus ng Kalbaryo. We are so busy. Amen. Now, ang sabi ng Bible, babalik ako doon. Now, ang isang tao daw ay may tutulad sa isang matalinong, ang taong matalino ay nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. Umulan ng malakas at bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon, ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo yun sa bato. Ang bawat nakikinig ng aking salita, tulad mo, sabihin mo sa katabi mo, tulad mo. Ngunit hindi naman nagsasagawa ng mga ito ay may tutulad naman sa isang taong hangal, full pa rin, na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Malupit ang message na to. Amen. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ng bahay. Ito ay bumagsak at lubusang nawasak. Namangha kay Jesus sa mga tao ng kanilang marinig ang kanyang pagtuturo sapagkat nagturo siya ng may kapangyarihan, hindi tulad ng mga tagapagturo ng kautusan. Basahin natin po sa wikang English sa Matthew 7:24-29. Kanina Mateo, ngayon Matthew na. Therefore, everyone who hears, katulad ngayon, lahat nakakarinig. Amen? There are two kinds of people listening this message now. You may be a fool or you may be very fool. No. You may be a fool or you may be a wise. Why? Paano?
everyone who hears this message, who hear these words of mine, says the Lord, and puts them into practice. Hindi pang-practicean ha. Practice ibig sabihin, you become doer of the word. It's like a wise man who built his house on the rock. Amen? The rain came down, the streams rose, and the winds blew and beat against that house, yet it did not fall because it had its foundation on the rock. That is very important. Amen? Remember, this fool and the wise listen on the same word. They listen on the same preaching. Isn't it? In verse 26, but everyone who hears these words of mine and does not put them into practice is like a foolish man who built his house on sand. The rain came down, the streams rose, and the winds blew and beat against that house. So it's like a copy-paste. The same encounter, the trial and testing of the wise man is same for the foolish man. Ito lang pagkakaiba nila. And it fell with a great crash. Wow, what a shame. Amen? We hear the message of the cross. Eh, ano pa pinakamatindi? Nag-encounter ka pa. Amen? Encounter is fully detailed, so empowered retreat. Amen? Hindi ordinary. Ang tanong doon, naging doer of the word ka ba? When Jesus had finished saying these things, the crowds were amazed at his teaching because he taught as one who had authority and not as their teachers. Anong matututunan natin dito bago tayo bumalik doon sa cross sa mamaya? Okay? Everything you build depends on the foundation that you laid. Amen? Lahat pwede mag-build. Sino nakakita ng crack dito? Magtaas ng kamay. Nag-crack yung bahay nila. Yung nag-crack yung wall, nag-crack yung slab. Sino na nakakita na may crack sa bahay niya? Merong isang pastor, may crack sa bahay niya, nag-arkila siya ng taga-repair ng crack. Di ba? I-V-shape mo yan, tapos lagyan ng epoxy paint, tapos palitadahan. Pas pinturahan, wala na naman. And after few weeks, may crack na naman. The same crack. So nagka-crack siya. Pina-repair na naman. One day, buong pamilya na nung contractor, nandun na yung pamangkin niya, anak niya, lahat. Kasi nagka-crack dito, crack dito, crack dito. Dumami ng crack. Dumami na yung gumagawa ng bahay nila. Then, chinyak niya, after few weeks, may mga crack na naman. So, nag-invite na sila ng specialist contractor. Etong matindi. Sabi ng contractor sa kanya, I cannot fix the cracks of your house. Sabi niya, why? Because you are the only one who can fix it. Sabi, anong problema? Yeah, even if I fix that crack, another crack will come out. And suddenly, one day, the whole house will collapse. Why? Because you have a problem with your foundation. Amen. Do you know that in your life, because the cross has no direct and powerful impact in your life, the cross doesn't work inside your family. It doesn't work inside your house. It doesn't work inside your business. Wala siya sa present, hindi siya present sa buhay mo. Mensahe lang nakuha mo. Pare-pares na karinig niya, naranasan pa nga eh. Amen. Pagdating sa doing the word, that represent the cracks. Amen. Ang daming cracks sa buhay. The problem is, lalo lang dadami ang cracks pag hindi mo na-fix ang foundation mo. Why? Anong pinag-uusapan natin? Isang pulis? Hindi pulis ha. Isang pulis and isang wise man. Amen. And you end up patching the whole thing. Patch ka ng patch, mapapagod sa kakapatch, mapapagod ka sa kakapix ng iyong buhay because you are not directly
confronting the real problem to fix it. Foundation. Lahat ng business, sabi ni Reb, 100 entrepreneurs for 2021. Lahat ng isimbang business. Tandaan nyo, itinatayo yan sa ibabaw ng bato. Lahat gusto magpamilya, tandaan mo, tinatayo ang pamilya sa ibabaw ng bato. Dahil anumang itinayo sa ibabaw ng buhangin, magigibayan. Amen. Anumang bagay na inumpisahan, walang leading ng Holy Spirit. Anumang inumpisahan na walang guide ng Holy Spirit, you will end up cracking here, cracking there, isa ka ng crackers. Yan ang istorya ng two builders na to eh. They both have the same dream. What is their dream? Build a house. It's the same dream. Amen. And they want to build their lives with significance. It's the same. Bakit ka gusto naman ng bahay? Para magpamilya ka doon. Amen. Wala naman sigurong couple na mag-asawa tayo pagkatapos namin yung kasal, 2 weeks. May din na tayo mag-iwalay. No? Tapos nag-agree, sige. Walang gano'n. Gumastos ng milyon tapos para lang mag-iwalay after 2 weeks. Amen. Even walang leading ni Lord. They want to establish a ministry. Alam mo, ang mga ministry, ibang usapan yan. Hindi yan basta gusto ko lang, then that's it. No. Hindi po ganun. Amen? House of God yan. You must build the ministry with the foundation of the solid rock. And dami minsan, I would like to start a ministry. Tingnan mo yun sila, Reb. Yan, ang ganda na nangyari. Good. Praise God. But make sure, pinagagawa ni Lord, at the same time, nakatayo yan sa ibabaw ng bato. Amen. Dahil kami, binarena muna namin kung talagang kalooban ni Lord ang bawat takbang natin. Kaya maraming lumalagpak. Maraming puro umpisa. Nagawa na, crack na naman. Hindi matiran-tiran. Hindi mapakinabangan yung mga inuumpisan. Wala nangyayari. Amen? Walang gusto mag-ministry, mag-strength. Sabi nga ni Pastora, I don't look for a ministry na pangmaliitan, na pangmalakihan, sabi niya. Bakit? Bimibira na rin na, lakihan mo na. Sabi nga nung isang nakausap kong kaibigan ko sa Romblon na nagbi-business ngayon, sabi niya, Kuya, kung magpapakain ako gagawa ako ng fish pan, hindi ako magpipispan ng isa lang. Kuya, 10 by 10, no? 10 ganon, 14 ganon na 10 by 10. Sabi ko, bro, ang daming pispan ng yan Kuya, sabi niya, magpapakain na rin lang ako. Isa marami ng isda. Kasi kahit 2, 3 isda, pakainin mo yun. Di pakainin ko na yung marami, may pakinabang pa ako. Magpapakain ka ng isang baboy? Pupunta ka pa rin doon. Ayusin mo yung pagkain nila, ibibigay mo pa rin sa baboy. Iginawa mo rin yun, damihan mo na yung baboy. Ganon din sa ministry. Nagpapagamit na rin lang tayo, maximize na natin. We don't dream for a small ministry. No way. Amen. If we say word harvest, we mean it. And I know, kapag leading ng Holy Spirit, we are standing on the solid foundation. Strong foundation, and it will come to pass. Bakit? Para naman lahat yan sa Panginoon. If you don't dream about yourself, you are dreaming the dream of God. Makikita mo yung dream mo nakapatong doon sa dream of God at napakatatag na. Amen. No one wants to fail, but make sure. Ayun ba kasi, ang dali magdesisyon eh. Ngayon, bugso ng damdamin, bugso ng lust. Ang dali magdesisyon, sige, basta tayo na. Basta. Kahit oppose na natin lahat, basta tuloy na natin to. Gigil na tayo. Sabi ko, yun ang kinakabahan ako. Madali mag-umpisa eh. Nagawa mo na nga, yung bahay nagawa na, tapos na. Constructed na. Ang tanong, pag dumaan na yung pagsubok, dadaan yung baha. Sigurado yon. Sa wise o sa pool, parehas yung sakuna, pero alin ba ang tatayo? No one wanna build their lives. But there are fools, there are wise. Sa Pilipinas na lang, we say, God bless the Philippines. We always say, God bless the Philippines, but why we are divided?
Ang dami magagaling. Lahat presidente. Lahat mayor. Lahat senador. Ang gagaling. Pero bisa tinanong ko, ang dami mo na nireklamo sa Pilipinas. Kailan mo pinanalangin ang presidente ng Pilipinas? Kailan ka nanalangin para sa bansa natin? Amen? Sabi ko, ang dami mo nang sinasabi about the Pilipinas, sa problema ng Pilipinas. Gaano ka na ba, ilang beses mo na bang linuhod ang Pilipinas sa iyong panalangin? Ang dami mong pangarap, wala ka namang ginagawa. Amen? Kaya sabi nga ng iba, manahimik ka na lang, nakatulong ka pa. Amen? Have you spent 5 minutes kneeling down to pray for your country? No. Amen. Mahal mo ang bansa mo, pag-pray mo. Mahal mo ang family mo, wala nang ginawa itong asawa ko, kundi patugat, pinag-pray mo ba? Because the foundation of your living is nagging. The foundation of your life is to find all the faults, not to find the will of God. Kung anong paraan para ma-resolve ang problema sa asawa mo, sa anak mo, sa pamilya mo, sa business mo, sa lahat-lahat. That's the problem. Remember, these two, they heard the same message. Everyone here listening on the same message. The same message of the cross. Mamaya, i-detail natin yan. Ang tanong mo, anong i-apply mo? In-apply mo ba? Amen. Ang tanong, ina-apply mo ba? Even, look at the 12 disciples. 12 apostles. Hindi yung 12 ni Lord. Ayaw kong tawagin apostle si Judas. Yung 11, nakikinig palagi yon. Pero si Judas, naririnig din niya ang tinuturo ni Jesus. Noong nagpapakain si Lord, nagpapagaling siya, kasama din siya. Andun siya. Sa lahat ng ginagawa, nandun siya. Kapag pag sinabing the Lord is with His disciples, ibig sabihin kasama siya doon. Pero bakit niya binitray? Why? Although He is listening on the same message, nakakikinig siya ng pares na mensahe, pero dumating pa rin i-betray niya si Jesus. Why? Because his faith and his desire and his intention is not on the solid rock. Nasa buhangin. Ngayon dumating siyang testing. Ano ang testing niya? Hindi siya na-testing sa chicks. Hindi siya na-testing sa pagkain. Na-testing siya sa pera. 3 lang kakabagsak ng tao. 3 G. Gold, glory, and girls. Siyempre, lalaki nire-repair ko. Babae, alam mo naman kabaliktaran nun. Sablay sa dalawa, pero sumablay ka doon sablay pa rin yun. Nung bago ako magpastor, yun ang diniin sa akin. Tandaan mo itong 3 to. Ito yung magpapabagsak sa'yo. I'm always watching on those 3. Ganun ang kinabagsak ni Judas. Kasama siya eh. Pag nag-mentoring si Lord, nandun siya eh. Noong umakakot ng himala ng mga isda, nandun siya eh. Noong nagmumultiply, yung tinapay, pati yung isda, na para pakainin yung libu-libo, nandun siya. Nakikita niya lahat yun eh. Nakikita niya rin kung paano tumigil ang bagyo. Andun siya. Pero bakit? Nung dapat nakasama ni Kristo, bakit siya binitray? Iba kasi pundasyon niya. Kaya hindi lahat ng nakakarinig. Gumagawa talaga yan. Kaya sana, dalangin ko, lahat tayo naririto. Amen. Hayaan na natin yung hindi nakarinig, pero kayong lahat ng oras na to na nakakarinig, please be a doer of the word. Amen. Kahit after nating makinig ng mensaheng ito, mag-basketball tayo, huwag mong kakalimutan na Kristiyano ka. Amen. Kuminsan nga, they are both born again by lips. Pare siya nag-confess. But still, one thinks like a believer and the other one thinks like a non-believer. They are both exposed on the truth. They both face the same storm. Hindi mo lang kasi, bro, nararanasan ang pinagdadaanan ko, kaya nasasabi mo yan. No? Ang sabi, yung naranasan ng wise at naranasan ng fools, pares lang. Pares yung naranasan na. Same storm. Binagsakan sila ng matinding disaster sa buhay. Pero bakit? Sino tumayo? Bahay.
there are really testings in life. Amen. Kaya ang bawat umpisa ng ating gawin, nag-uumpisa yan sa foundation. Ako, as a construction person, I understand this in detailed. Alam mo, bago namin tatayo ang structure, we make sure, no, kung wala yung foundation of piling na gagawin, kung hindi yan papatong sa bato, we make sure na yung lupa compacted yan. Kino-compact namin yan. Niluluto namin yung lupang yon kung talagang pwede na bang patungan ng kabigatan. Amen? You know how to design a skyscraper? Pinipicturean mo lang kasi yung mga matataas na tower. Iko-compute ang lahat ng bigat na yan. Ang bubong, no? Yung passage niya, yung lahat ng floor, yung poste, yung beam, yung tao doon. Ine-expect nila na magsasama-sama yung mga Wi-Fi win people doon, no? Sa isang floor, 1 million sila. Amen. Ganun, mga Wi-Fi, ganun mag-ipon-ipon yan. Ayaw mag-iwalay. Amen. Yung computation namin, 100 people lang, 99 sila. Okay? So, nagumpo-umpo ka. Lahat yun nakakwenta na. Mga darating na, tinatawag natin dead load yun, mga live load, yung mga biglang may ipapasok doon na gumagalaw, mga tao, no? May mga expectation na load sa structure. Lahat ng yung gino-compute bago i-derive kung anong klaseng pundasyon ang itatayo. Gaano ba kakapal yan? Gaano ba karami ang bakal niyan? Gaano ba yan? Parang pang-Koreano yan. Amen. Ang tangkad-tangkad, tapos gano'n lang yung sapatos. Amen. Dapat pag tinayo yan mabuti, proportional yung pundasyon. May mga load sa buhay. Reality yan. After na may design yung buong building, kino-consider namin dyan kung anong hahampas na hangin dyan, kakakayanan ba ng pundasyon na yan. Lahat yung kinukwenta, then doon i-design yung pundasyon. Amen. Kaya nga pag hindi pundasyon mo, hindi si Jesus, yung mga unforeseen loads, yung mga unforeseen winds, yung mga hindi mo nakikita parating, lalo-lalo na yung lindol ng buhay. Nakikita nyo, kahit lumilindol, yung mga building nakatayo pa rin. Yung mga tamang pagkagawa, they remain. May nakita akong building, hindi pa tapos. Almost handover na katatapos na, biglang lumagpak. Nagulat ako for the first time in my life to see a building na ginastusan ng multi-million dollars, lumagpak lang ng ganun-ganun. Luging-lugi yun. Nakita ko talaga, sabi ko, grabe, pwede pala to. Unang-unang inisip ko, pundasyon, mali. Amen. Kaya kahit anong i-disenyo mo, dayain mo ang sarili mo, dayain mo si pastor, dayain mo ang leader mo. Amen. One day, alam ni Lord kung anong pundasyon ang tinayo mo. Magsungit-sungit ka, pundasyon mo yan. Magrebelde ka, pundasyon mo yan. Huwag mong pakinggan ang leader mo, pundasyon mo yan. One day, mag-harvest ka din. One day, ipapahiya ka rin ng pundasyon mo. Amen. Lahat naman, you are free to do. You are free to erect or construct your house in the sand or in the rock. It's your choice. Amen. But when the test comes, doon mo makikita. Pwede mo naman gawin ang gusto mo eh. Pwede mo naman magrebelde. Pwede nga hindi makinig eh. Pwede mo nga lukuhin eh. Pwede mo nga gawin ang lahat ng gusto mo. Pero one day may test. Amen. Kaya nga sa SOL 2 may exam eh. Lahat ng tinuturo ko, gaganon-ganon, ha? Nung sa oral exam na, ay, migraine po ako, ay, nagpa-vaccine po ako, ay, nalagnat po ako. Bakit? Doon ba papatunayan kung talaga nag-aral ka? Amen. Nakakaya naman sa akin, gabi-gabi. Hindi na ako makapag-date ng Huwebes. Tinitiis kung hindi mag-date, maturuan lang kita. Amen. Amen. Martes, hindi ako makapag-date. Hindi ko maturuan na mathematics yung anak ko. Kailangan tutukan kita, matuto ka, because I want to change the world. Yun ang nasa puso ko, mandate ni Lord. Tinitiis kung hindi gawin nyo, maturuan lang kita. When the time of your test, mag-exam na, ay wala na, hindi lilipat nila akong church. Papapalit na akong pastor. Foundation. Sabihin mo, foundation. Foundation. Take care of your foundation. Ipapahiya ka niyan.
Huwag mong kaya lumagpak ka one day because of your wrong foundation. Remember this, they both face the same storms. Nakalubog yan, hindi mo kita. Amen. Tinitingnan nila ang Burj Khalifa, the tallest building in the world. Dinadaan-daanan namin yan araw-araw. Ang ganda, picture ng picture. Pero yung nananahimik sa below the ground level, they don't see. That's the foundation. Hindi mo mapicturean yun, pero yung pinaka-importante. Yung hindi kita, yun ang totoo. Amen. Expect rain in life. Mag-expect ka ng ulan. Mag-expect ka ng, ngayon lang, mag-expect ka ng COVID. Mag-expect mo ng COVID. Kapata ka na, sa pangalan ni Jesus, COVID, layas! Ayaw lumayas Dahil matagal-tagal pala yung daan ng bagyong ito. Amen. Sabi ko, Lord, alam ko to, subukan ng tunay na Kristiyano to. Subukan ito. Ito yung tinatawag doon sa binabasa natin. Storms of life. Dito mapapatunayan Kristiyano ka. How do you pray? Kumusta ang prayer life mo? Kumusta ang discipleship life mo? Kumusta ang training life mo? Kumusta ang devotional life mo? Dalawa lang Sabi ng, di ba, yung parable ng mga pulis. Tingnan mo to. Makinig ka mabuti. Yung talent na yan, sisingilin sa'yo yan. Lahat ng pinagkatiwala ni Lord sa'yo. Isa, dapat maging 2 yan. 5, maging 10 yan. 10, maging 20 yan. Dapat yan nagbubunga. Hahanapin yan. Merong assessment yan pagdating ng araw. Umanda ka lang. Ako ito, preacher mo ako. Pastor mo ako, sinasabi ko to. Itong sinasabi ko to para sa ito. It is you who can distinguish yourself. You are a foolish or you are a wise man. Remember this, both of them listen to the same Jesus. Amen? Both will pass the same storm. But there is a major character, there's a major difference. Ano yun? Character. Yun ang pinagkakaiba na. Character ang pinagkakaiba. Spies, pinadala. Mag-spiya kayo. 10. Ay, ang ganda, lalaki ng mga, laki ng bayam. Grabe yung guwaba doon, puro exaggerated. Yung pasas doon, ganun kalalaki. Amen, exaggerated. Hindi po nakasurat yun. Exaggerate ko lang. Maganda sinabi. Kaya lang, higante mga tao doon, kakainin tayo doon. Iyon ang pundasyon nila, takot. Si Joshua at si Caleb, ang pundasyon nila. Matibay. Uhaw. Alam mo, ang team na uhaw sa panalo, mahirap kalaban yan. Mambaldayan, manalo lang. May nakita akong ganun team. Baldayan lang yung main player nila, manalo lang. Itong dalawa, si Joshua at si Caleb, ang report nila, ang lalaki nila. Sakupin natin, kaya natin sila. Sabi ng iba, mga grasshopper lang tayo sa kanila. Hindi, kakainin natin sila. Bakit? Magkaiba. Parehas ng nakita, parehas ang ginawa, iba utak. Tama ba? Sa panahon na to, ngayong panahon na to, nakikita mo ang last days, talagang evident, bawal ang tanga ngayon. Amen, bawal ang tanga. Operang ka lang. Magandang offer ng trabaho. Tapos sa trabaho mo, maglalaylo ka? Bawal ang tanga. Amen. Operang ka lang, i-sacrifice ko na yung Christian living ko. Samahan lang kita, sasamahan kita kahit na hindi na ako maging Kristiyano. No? Kahit hindi na ako maging anak ng Diyos. Amen. Kahit na, basta samahan kita, mas mahal kita sa kay Lord. Amen. Sa'yo na ako, sa'yo ko isusuko ang aking buhay. Amen. Testing lang yun sa'yo. Pundasyon. The main difference is character. You can decide. Ever since from the very start of this world, meron ng free will ang tao. Kaya mag-ingat ka sa pagpili mo. Amen. In life's reality, the wisdom should be applied, coming from the Scripture. To be wise is to apply spiritually the truth to a life's reality.
Amen? Ganun po ang maging wise. Alam mo, madaling tanggapin ang mga bagay-bagay, basta handa ka eh. Amen? Talagang may storm eh, handa ka ba? Amen. Walang nabuntis na babae na hindi niya inaasahan sa pang-siyam na buwan niya, hindi mahihirapan. Alam mo, sabi ko, tinitingnan ko yung mga buntis. Grabing pagtitiis nyo. No? Isipin mo, mga nganak ka, ang hirap. Hindi ko na itanong yung 9 na buwan na siya naghihirap. Kulang na lang, iluwal na to. Luwal na. Diego, asan ka? Bogart, ba't ako lang naghihirap dito? Ayoko na! After 2 years, buntis na naman. Hello? 2 years naman. Pagka twice a year, para rabbit nun. You know, most fools are not there on the timely message. Ayan. James 1:22-25, sabi niya, do not merely listen to the word and so deceive yourself. Huwag ka lang daw makinig. Tapos i-deceive mo ang sarili mo. Do what it says. Anyone who listens to the word but does not do what it says is like someone who looks at his face in a mirror and after looking at himself goes away and immediately forgets what he looks like. Yun ba? Mas matindi yun. Nakalimutan mo kung anong mukha mo. But whoever looks intently into the perfect law that gives freedom and continues in it, not forgetting what they have heard. Hallelujah. Sabi mo, Lord, salamat na kapapanig ako. But doing it, they will be blessed in what they do. Ooh, come on. Can I repeat that? They will be blessed in what they do. Why? What is that? They heard the word. Then what? They action according to it. From wisdom. Hindi lang may wisdom ka, dapat may action verb. From wisdom to decision making. Magdedesisyon ka. Sabi nga ni Pastora, ako hindi lang maganda. Nag-iisip din. Sabi ko naman, kaya mo ako nakuha. Biro lang po yan. Amen. Sabi ni Pastora, alam mo, hindi namang ang lalaki sobrang gwapo. Madali ng pagwapuhin. Importante yan, di kayo gugutumin. Wisdom yun. Tapos may application. Amen. Hallelujah. Palakpakan naman natin si Lord. Amen. Pagkakaiba, ang pagkakaiba ng wisdom ay ang pagkakaiba ng fools at ng wise man is character. Amen. Dapat may ano yung karakter mo? Building your foundation. Kung saan mo ilalagay ang pangarap mo, mahalaga yun. At ito maganda, pakinggan sa araw na to. Hindi ka fool. You are a wise man. Nakita mo mga wise man? Ang layo na nilakbay nila. Mahanap na lang si baby Jesus. Naglakbay sila ng malayo. Sinusundan ni Star. Kung di ba naman wise yun dahil lang sa Star, matutuntun nila nasan si Jesus. Amen. Pero marami, alam nilang may preaching dito. Kung nasan sila. Amen. Nagkukalkal ng deserto. Amen. Nandito, pag oras ng preaching, dapat nandito ka. Amen. Talagang minsan, ang katapat nito, yung nakakaantok, yung may gagawin ka, yung andyan yung girlfriend sa tabi mo, hindi ka makapag-concentrate. Andyan yung asawa mo, inaaway ka habang no? I-isolate mo ang sarili mo pagdating sa mensahe. Alam mo, ayon ba, most fools are not there on the timely message. Ang dami ko na nakita. Alam na alam mo yung taong ito, kailangan niya, doon pa siya absent. Amen. Yun ang tunay na April Fool. Amen. Lalo na ngayong buong April, kailangan wag kang maging fool. Tandaan mo, foundation is always the start. Stop cracking. Stop the scrap. Stop patching. Puro repair na lang ang buhay mo. Mag-repair ka naman palagi. Hindi mo ba tayo? Nanonood ako ng cross kanina. Alam mo, tinitignan ko. Paano kaya nila tinayo yung cross? Mahirap ng pagtayo ng cross. Gumanon eh. Di wala tayong nakikitang cross. Kung bumagsak lang. Sabi ko may ginawa to. Nakita ko gumawa ng butas. Sinuod doon yung dulo ng cross.
Biro mo, yun ang hinahanap ko. Paano nakatayo yung cross? Kundi wala silang tinitingalahan. Si Lord ay naitaas na sa kahihiyan upang tayo ay itataas sa glory. Siya na yung napahiya upang tayo ay magkaroon ng glory. Dahil sa pagtanggap natin sa Kanya. Remember this, everything starts on the foundation. Sabi mo, ayusin ko ng pundasyon ng buhay ko. May crack ka sa relasyon, bakit kaya? May crack sa business, bakit kaya? May crack sa ministry, bakit kaya? May crack sa finances, bakit kaya? Amen. Naka-30 boyfriend ka na, wala pa rin. Di ba? Saan kaya dito yun? Naka-30 ka na. Baka yung pang 31. Amen. Puro tsamba. Check the foundation. Hello? Sabi mo naman, hallelujah. Amen? Same dreams. But never started on the same place. Yung isa sa buhangin, isa sa bato. Amen? Sabi mo sa katabi mo, stop the cracks. Design your foundation. Ayusin mo. Saan ako kaya mahina? Dami mo nang umpisahan, di ka man nagpe-pray. Di ka man nagtatanong kay Lord. Lord, ano nga ba, Lord? Ano nga ba? Ano ba? Alam mo, hindi ba matagal ka nagantay? Basta tama. Inumpisahan mong maaga, lalagpak pala sa dulo. Masakit yun, pero totoo yun. Alam mo, the taller the building, the difficult the foundation. Alam mo, bumabare ng ginabare ng gano'n. Nagpa-pile driving sila. Na talagang ginagawa nilang mga friction pile kung tawagin. Kasi yung taas-taas nang ilalagay dyan eh. Kaya doon, walang suhulan doon pagdating sa foundation. Walang dinadayang foundation. Katatayo mo doon. Nakita ko dyan sa Siksayad, 111 stories. Biko, ang laki ng building na to. Parang gusto kong gawin, kaya hindi na pwede. Nakita ko talaga. Sabi ko, ang laki nito. Gusto kong makita ang foundation niya. Ang gandang tignan nun. Alam mo, ganun tatayo ang ganun kataas na building. I-check mo yung foundation. Mataas pangarap mo. Check mo ang foundation mo. The higher you are, with the wrong foundation, the bigger the crush. Amen. Many people, they start not on the Word of God. Problem. Cracks happen everywhere. Walang consultation kay God. Walang prayer. Walang fasting. Walang meditation. Walang... Hindi ko naman kailangan ng payo ng pastor eh. Kasi parehas kong lang tao yan. Okay, thank you. You make my life easy. Amen. But please, don't crush. Decision properly. Amen. Hindi yung, it's not the opinion of your friends. Amen. To be wise has nothing to do with your degrees. No. It has nothing to do with your earthly accomplishment in life. It's nothing to do with your degrees. It has nothing to do with your earthly intelligence. But it has something to do with the Word of God that is in action in your life. Yung alam mo na yung salita ng Diyos, alam mo na, may wisdom ka na, nakuha mo na, hindi mo lang ginagawa. Hindi kailangan manatiling wisdom yan. Kailangan may mangyayari yan. Yan mo. Ito hindi naman sa pagmamalaki. Alam mo, may kaklase ako nun. Ang gagaling nila. Ang tatalino. Sabi ko, may ganito pala katalinong tao. Biro mo kami makakuha ng 5/100. Yeah! Hallelujah! 5/100. Yes! Nung college. 5/100. Pero may kaklase ako, 90/100. Masyado naman to. Pero mag-isa lang siya. Kami, 5/100. Tumatalo na ako dun sa corridor. Yeah! Yeah! Tapos nakita ko yung, ikaw, 5/100. Fear! Amen. Ibig sabihin, papasa ako. 75. Kasi yung kalahati, bagsak. Papasa ka, ayaw mo pa. Amen. Ang gagaling nila. Kami, super average lang. Pero now,
Now, sa hindi pare-parehas na pinili ang buhay. Amen. Nung una, mayroon pang gumaganyan sa akin. O sige pre, tuloy mo lang pre, tuloy mo lang yan. Magpakabanal ka. Ingat ka lang, baka lumampas ka pa ng langit. Ngayon ko na-realize, sabi ko, yun ang gusto ko. Lumampas ng langit. Sinabi nila sa akin yun talaga. Pero nakita ko ngayon ang buhay nila. Ang gulo. Sabi ko, ang gagaling ng mga to, ang gulo ng buhay. Ang lulungkot. Ito bang masama? Amen. Puti na yung buhok, hindi man nagpapablande. Sinyak ko yung family, medyo mabuya, magulo. Mga anak, hindi successful, magulo din. Family, yung iba, sama-sama ang palad. Hiwalay, nag-iiwanan, business nila, lumagpak. Tapos, alam mo yun? Tapos ang dami nilang problema sa finances. So I check. Sabi ko, hindi mo pala kailangan maging super galing. Basta kahit na average ka, basta tamang pundasyon. Amen. Kailan na itama ang pundasyon? Nung sinuko ko ang buhay ko kay Lord. Sabi ko, buti na lang. Kaya ngayon, inahabol ko to. Pre, tanggapin mo na si Lord. Amen. Tanggapin mo lang sa buhay mo. Magpag-guide ka sa Holy Spirit. Yung ginagano. Alam mo, minsan pag may mata, yung iba, bagsak na, ma-pride pa. Ang hirap turuan. Pero nakikita ko naman, nagsasuffer sa buhay. Ang gagaling. Noon, sabi ko, Lord, mabuti na yung hindi sobrang galing mo. Ay, hindi sobrang galing namin. Basta nakapatong sa tamang pundasyon. Amen. Ikaw, tanungin ko, kumusta mga crack mo sa buhay? Ikaw may alam yan. Crack sa relasyon, sa pamilya, sa business, sa ministry. Lahat. Ikaw nakakaalam yan. May crack ka. Check your foundation. Amen. Why? Are you doer of the word? O na-plus ka lang. Hallelujah! Ikaw po yung kinakabahan nga ako sa mga pinakamalakas na mag-amen. Yung walang-wala, wala naman ako sinabi. Sabi sa church, Amen! Hindi nakikinig to. Wala pa na ako sinasabi, sumisigaw ng Amen. Woo! Gaganon pa yung iba. Hallelujah! Andali, wala pa ako sinasabi. Pares naman ang school namin. Pares yung inaral, pero nag-ibang outcome. You will see the difference. You know why? It is He who acted on the word that matters. Palakpakan natin ang Diyos na buhay. It is He who acted on the word matters. Pares nakarinig. Sabi nila, tayo yung pundasyon nyo. Saan, Lord? Sa bato. Sa buhangin nga naman, pantayin mo lang yan, patong mo. Madali, tapos na. Yung mga madali, gusto madali sa buhay. Patong nyo sa rock. Walang rock. Ibig sabihin nun, kakalkalin mo yung buhangin. Hanggat hindi mo makita yung rock, hindi ka titigil. Tapos grabe, gagastusan ko pa to para magpantay lang sa sa daan. Ito, papatong ko lang, tapos na. Ba't gusto kasi ni pastor yung mahirap pa? Ba't kasi may exam pa? Ba't may devotion pa? Amen, dami mo reklamo. Para sa'yo naman yan. Hello? Amen. Ba't kasi kailangan pang humingi ng tawad? Sabi, may sinisiran ako. Nag-encounter kami, ganito, pinagtatapat namin sa asawa namin yung nagawa namin kasalanan. Sabi niya, ba't kailangan ko pang pagtapat sa asawa ko yun? Sabi niya, ba't may ganun-ganun pa? Hindi ko ma-sharean. Takot siya. Sabi ko, basta ako nagpaalam na, nagtapat na ako sa asawa ko, kayo na lang. Amen. And gumanda relasyon namin. Sumatin ng pamilya, be transparent. Hello? Hello? Ba magugulat ka? May nakita akong anak doon, ba't kamukha nung panganay natin? Mali pundasyon mo eh. Amen. Pinagluloko mo ang buhay mo eh. Hindi po gano'n ang mabuhay. Mabuhay ka, masaya. Amen. Do not act from the information everywhere. The information ng kaibigan. O alam mo pare, ito naranasan ko sa buhay pare. Kasi ito. Okay, pumayag ka kasi nakita mo, mukha siyang successful. Kurap pala yan. O kaya, titinda pala ng drugs yan. No?
Kaya nandyan, ikaw naman nakatingin doon sa na-establish niya. Sabi ko, ay, buti pa to, oh. Buti pa to, dancer sa Japan, kaya nakapagpatayo agad ng bahay. Ikaw hindi. Makikipag-secretary ka muna, kinuha ka munang sales lady, tapos ikaw yung naging manager ng store, no? Nung manager ka na store, natuto ka mag-manage, kinuha ka sa Dubai, start mo na naman sa Dubai, CS na naman hanggang may manager ka. 20 years bago ko muna tayo yung tinayo niya. Lumindol, bagsak yun sa kanya, sa'yo nakatayo pa rin. Di ba rin tumagal, basta tama. Amen? Wala na mamadali yan sa buhay na to. Amen po ba? Ano ba talaga minamadali mo? Tanong ko sa'yo, nakatayo ba yan sa bato? You are hearing the same message. Pag ito, tsumamba ka pa rin. After mo marinig ang message nito, tsambahan pa rin ang buhay mo, nasa iyo na lang yan. Amen. Kayo mga nandyan sa Europe, I want to see you grow there. Amen. I want to see a Wi-Fi wind church sa Europe. Amen. Gusto ko kayong makita dyan. Mag-establish kayo ng church dyan. Amen. Dahil ako nakatrabaho kong mga European for 12.5 years, ayaw nila naririnig yun. Lord Jesus. Amen. Gusto niya yung mura. Amen. Sabi ko, itong mga bansa to, mas kailangan nilang salita ng Diyos pag ganito sila. Amen. Malamig dyan, alam ko, maganda dyan. Please lang, kung nandyan ka, tinayo ka ni Lord dyan. Malay mo, andyan talaga ang ministry mo, may purpose ka, bakit ka nandyan. Discoveryhin mo lang. Amen po ba? Huwag sa impormasyon ng iba. Amen. Mayroon po kayong kukwento, papasukin ko na yung cross mamaya. Doon po sa amin, may bahay kami. Yung luma namin bahay. Meron kami din yung poso. Yung poso namin, poso ng bayan. May kapitbahay kami, may poso din. May mga kalapit na bahay, may poso din. Pero sa amin lahat, nakikigib. Bata pa ako noon, sinagig ko si Joseph. Lahat ng ito, bumipila sa amin. Nakapila pa, may hawak na timba. Tapos doon umiigib sa amin. Yung iba, mautak. Doon na rin nagsisipilyo, doon pa maliligo. Nakikigib na to. Maliligo pa dito. Ang pinagtataka ko, bakit yung konting diferensya lang ang mga dayo ng mga bahay namin, yung sa amin, yung tubig namin, naiinom, yung sa kanya, hindi. Sinya ko. Bakit kaya? Iho, sabi ng tatay, adi ka rito, yung poso natin, 6 ang tubo niyan. Ganong kalalim. Okay. Yung sa kanila, 1 o 2 tubo lang daw yung kanila. Ang nahihigop nila, yung sarili nilang Poso Negro. Nakatabi kami sa ilog. Nahihigop nila yung baho ng ilog, ganun. Yung sa amin, pag ginano mo, walang sinabi ang nawasa. Ang sarap-sarap ng tubig namin. Sabi ko, ganito pala pag malalim, maganda, natumbok namin yung aquifer kung tawagin. Amen. 6 na tubo. Kaya may kakaiba yung aming tubig. Ikaw ba? Gaano ka ba kalalim? Gusto mo tumaas? Your height in life should be proportional to your foundation. The higher the building, the deeper the foundation. The bigger and the deeper. At kung saan yan na itatayo, mahalaga po yan. Nakikita nyo sa Middle East, puro buhangin dito, wala naman talagang bato. Pero maggagawa sila ng bato. Yun yung mga minuukay nila, mga piling na ginagawa nila, itatayo nila doon. Ang tawag po doon, friction piles. Pag tinayo nila doon, kahit anong taas yan, hindi yan babagsak. Bakit? Walang bato. Gumawa sila ng bato para tayuan ng kanilang building. Amen? Kaya ikaw, kung kasalukuyan mong nangangarap o mangangarap pa lang, makinig ka sa sasabihin ko. Ayusin mo ang pundasyon mo. Maganda lang tignan yan sa una, pero posible yang lumagpak. Amen? Amen po ba? Alam mo si Lord, nakita mo siya? Hindi naman siya. Lord ako Alam mo, Lord siya pinanganak sa manger. Ipinanganak siya sa sabsaban. Why? Anong pundasyon ng pagiging ano niya dito? Yung titingnan ng tao. Ang kababaan. Kahit Diyos siya, pinanganak siya sa sabsaban para hindi mapagyabang. Pinanganak ako sa St. Luke sa hospital,
Di ba may gano'n? Sabi pinanganak lang. Ikaw, sabi niya, doon lang sa center namin. Ikaw, St. Luke's ako. Pares lang pinanganak. Amen. Kahit saan ka pinanganak, importante kung sino ninong. Biro lang. Marami na mga ninong. Kinuha ko, ninong ko yung congressman. Siya, di na nakikita. At si congressman, hindi mo alam, 3,000 na yung inaanak nun. Amen. Pero dalawa lang ninong ko. Pero kita mo naman, may sapatos ka dyan. Depende sa ninong. Sino si Lord? Tingnan mo ang ginawa ng pundasyon. Alam mo ba si Lord? Bata pa siya, nakikipag-usap siya sa mga Sanhedrin, sa mga priest. Nagugulat siya. Ano ng batang to Iba siya mag-reason out Alam mo, si Lord, nag-aral din siya. Nag-mentor din, na-mentor siya. Nagpa-mentor siya. Kaya nag-ministry si Lord noong 30. Kaya ako, hindi naman by coincidence, dumating ako sa abroad, 30 din. Sabi ko, for deployment ba ako talaga? Na-training ako sa Pilipinas, sa ministry, sa ganito, ganyan. Na-training din ako sa may mga machismis na mga churchmate, yung mga ganun. Nakatrain ako doon, mga rebelde around me. Amen. Hindi ko alam pala, one day, mas matindi pa sasabakin namin. Amen? Amen po ba? So, tingnan mo. Si Lord mismo dumaan siya sa matinding foundation. Hindi sinabi ni Lord, I will rescue you. Hindi sinabi, iligtas kita. Wala naman siyang ginawa. Gumawa na siya ng matinding foundation. Ang pinakamatindi, ito. Yung sineselebrate natin Holy Week. Naparusahan siya. Nasaktan siya. Binitray siya. Dininay siya. Ito matindi. Namatay siya sa cross. Hindi nagtapos doon ang foundation. Finishing touch, nabuhay siya maguli. Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Yun ang foundation na in-establish ni Lord, ni God para sa ating lahat. Kahit sa isang anak niya, bugtong na anak, upang ang sino man sa kanya sumampalataya, hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yun ang foundation na ginawa natin. Alam mo ba, kung hindi siya nabuhay na maguli mula sa mga patay, sasambayin ba natin siya? Hindi. Amen. Pero tinapos niya ang foundation. Tinapos niya yung cycle. Ang alam nating alpabeto, from A to Z. Hindi natapos sa Y. Amen. Y. Natapos siya sa Z. Tinapos niya ang buong cycle. Ito maganda. Tapos na yung Z. May infinity pa siya. Tapos na ako dyan sa mundo Kit na ako langit. Pero papadala ko ang comforter, which is the Holy Spirit, na siyang sumasayo at sumasakin. Amen. Kaya walang mahirap May Holy Spirit ka, may Holy Spirit ako. Then ano mahirap? What is the difficult in life? Ba't ka malilito sa desisyon mo? Nagko-consult ka ba sa Diyos? Amen. Be a God inside-minded person. Be a God inside-minded Christian. Huwag kang palito. Pag may Jesus ka, may Jesus ka. Amen. Pag may Holy Spirit ka, may Holy Spirit ka, huwag kang palito. Amen. Inheritance natin yan. Pangawakan mo yan. Hindi ka basta-basta. Yung halimbawa, yung decision mo, alam mo, ikakakasama mo, ikakasira mo, ikakapagkasala mo. Iwasan mo yan. Amen. Pumalakpak ang mga nakakasunod sa tinuturo ko. Amen. Pag ikaw hindi pumalakpak, nakikita kita. Now, let us go on the real foundations. Sabi mo, my foundation is the cross. Why? It is the power of God. Sabi ng scripture, binasa natin kanina, the cross is the power of God. Power of God pala. Ba't hindi natin lalimin? Power of God pala. Bakit hindi tayo maging excellent sa kaalaman sa power of God? Power of God pala Amen. Huwag lang may cross, may pendant ka, ligtas ka na. Oh, come on! Pendant, ligtas ka na. May iba nga, naging simbolo na lang ng kalungkutan. Nasa sementeryo, yung iba, simbolo ng marka. Yung malaking church yan, yung may cross sa taas. Yung Christian yan. Bakit? Tunay na Christian yan. No? Yung cross niya nandun sa gitna ng cleavage. Christian na daw.
Amen. For the message of the cross is foolishness for those who are perishing. But for us who are saved, it is the power of God. Ngayon may power ka pala. Kapag may power ka, anong hindi mo kayang gawin? Amen. When you pray, you have that power. You have that authority. Ibig sabihin, mag-isa ka, hindi mo kayang demonyo. Pero when the Holy Spirit, you know that the Holy Spirit is in you, you know you have the power, then you can defeat the devil. Andiyan ang temptation. Paano ko awayin to, Lord? Babalibag ko ba? Wag. Lalo na kung hob-hob yan. Huwag mong ibalibag yan. Ang away dyan, takbo. Ganun, no? Yun ang bibigyan ka ng power. Anong sasabihin ng Holy Spirit? Anak, takbo, takbo. Katulad ni Joseph. Anak, di ba lahat ng hinahawakan mo, pinagpapala ko? Ganun si Joseph eh. Everything he touched prosper. Amen. Ayaw niya masira yung momentum na yon. Ayaw niya masira yung vision niya. Why? Anong vision niya? Titingalangin siya ng kanyang mga kapatid at magulang. Yun ang vision niya. Sabi niya, kahit tinukso siya, ayoko. Joseph, ayoko. Sabi niya, talayasin kita, ayoko. Pinwersa si Joseph, hatak mo. Ako, biniwala ko, tumakbo si Joseph, hubad siya. Nire-rape ako, sabi ni Joseph. Mamaya, binaligtad na. Siya pa nakulong. Nakulong ako. Lord, gumagawa na ako maganda, ba't ba ako nakulong? Hindi niya alam, papunta na siya doon sa papunta. Kuminsan, hindi mo maintindihan yung pundasyon na in-establish ni Lord sa'yo. Kasi, tingnan mo, pangit ng construction nila. Puro plywood, may scaffolding, ang gulo-gulo. Pagtanggal, ganda pala nito. Pero habang ginagawa yan, habang kinoconstruct ang building, ang gulo, marikabok, di ba? Ang ingay, baho. Pero pag natapos na, selfie dito, selfie doon. Tagal-tagal namin ginagawa yung building, tapos ikaw selfiehan mo lang. Amen. Isang ganun gusto ng tao, madali. The message of the cross, today, you will know it. Amen. Sa mga beginner, sa matatagal na. Ang cross, yan yung oras na magdidesisyon ka. Pundasyon ito. Makinig kang mabuti. Huwag kang aalis. Huwag kang magle-left the group. Because Judas left the group. No. And nag-usap-usap siya. Si Judas, asan si Judas? Wala. Tinawag niya yung mga sundalo. Pagbalik niya, Guro! Kinis niya. Sabi niya, sinong kikis ko? Siya si Jesus. Amen. He left the group and come back. The cross is the hour of death. There is no death without the cross. Amen? Hindi ka mabuti. The cross is the hour of destiny. Ang cross ang magbibigay sa inyo ng destiny. Why? It is the power of God. It is the direction. Diba anong representation ng cross? Yung vertical, yun ang relasyon natin sa Diyos. Yung horizontal, relasyon mo sa tao. Hindi mo ma-establish yung relasyon sa tao kung wala yung vertical. Una mo na relasyon sa Diyos. Maaari mali yung pundasyon mo. Tingnan mo. Kung ito yung vertical ng cross, kahit wala yung horizontal, vertical pa rin yan. Self-standing yan. Isinasampalan doon yung horizontal. Yung horizontal, ito yung people-to-people relationship. Kaya pag na-establish mo yung relasyon mo sa Diyos, madali nang idikit yung relasyon sa tao. Because sometimes the relationship to people fail because your vertical relationship is not right. This is your foundation, relationship to God. Saan na tayo nakatayo? So, with a strong foundation. Di ba pagkata, dahil mo, isasabit mo yan? The horizontal will not float by itself. You need the vertical. Para mai-fix ka to see you vertical. Kaya kailangan mo the horizontal. You need the vertical for you to establish your horizontal. Sino yung horizontal? Asawa to asawa. Nanay to anak. Tatay to anak. Amen. Anak to tatay. Colleague.
kamag-anak, kaibigan, pinsan, ministry, fellow pastor, fellow leaders. That is the religion. Why it is not, you always have a problem with people. Why you always have problem with people? Why you always have problem with your siblings? Ako, sanay ako maraming umaway sa akin. Sweetheart ko, ganun din. Pero nakasanayan namin, sabi ko, talagang ganyan lang siguro ang tao. Basta tayo, importante tayo, maayos yung relasyon natin sa Diyos. And everything will follow. Lahat ng establish mo, lahat bagsak. Umpisaan mo, hindi na maayos. Bakit? Hindi ba tayo mag-isa? Bakit? Hindi pa establish ang relationship. Wala yung verticality. In-establish mo na yung horizontal. So it is your destiny. Ano yung destiny? Tatayo ba ang bahay o babagsak? Yun ang destiny. Amen? And the cross, may tatlong importante sa likod ng cross. The person on the cross, the essence of the cross, and it is the power of the cross. Tatlo ang nandun. Amen? Alam mo, I would like to go deeper on this, kaya lang hindi ito encounter. Sa totoo lang, walang normal kay Jesus eh. Kasama natin siyang huminga, lumakad sa mundong ito. Pero tanda mo, Diyos siya. Ang buong pagka-Diyos ng Diyos ay nasa buong katauhan ni Jesus. Ay parating pa lang siya, lumuluhod ang mga demonyo sa kanya. Panahon na ba namin? Paparusahan mo na ba kami? Kaya lahat lumakad si Jesus sa ibabaw ng mundo para may pattern tayo. Sinong pattern natin? Si Jesus. Pag gumagawa na tayo ng foundation, Christ-likeness. Listen to this. Si Jesus hindi siya namuhay na normal eh. Sa totoo lang. Bakit? Sa pinanganak pa lang. Born of a virgin. Ikaw, born of a virgin ka ba? Amen. Ay, born of, conceived by a virgin. Amen? Walang asawa pero nabuntis. May istorya. Ano pa? Sa kanyang paglaki, bata pa lang, ang dami na niyang inaalam tungkol sa kingdom ni God. Hindi lahat ganun. Lumakad siya, nagimala siya. Normal ba ang ano? Nagpapatigil ng bagyo? Normal ba ang walang mata, bibigyan niya ng mata? Ang bulag makakita. Ang bingi makarinig. Ang pipi makapagsalita. Normal ba yon? Hindi normal. Pinakita niya sa atin, masa ka sa akin. Akong pundasyon mo, magiging maayos ang buhay mo. Hindi normal na ibigay niya ang buhay niya para sa mga tao. Yung cross na nagsisimbolo ng lahat ng tao sa bundong ito. Lahat pinako dun. Sa cross na yon, kasama ng ating Panginoon Jesus. Hindi normal yon. It is not normal to lay down your life for a friend. It's not normal. Hindi normal na sobrang kababaan. Biro mo, Diyos siya. Namatay siya para sa atin. Ano ang message of the cross? Ito ang message of the cross. Handang tanggapin ni Lord lahat ng sampal. Dumaan siya sa iba't ibang husgado. Kay Pilato, kay Herod, kay Pas. Pero, kinuha niya lahat yun. Hindi bali na. Alang-alang sa tao. Pinapili pa ito. Sinong pipiliin yung palayain ko sa inyo? Kasi ito si Pilato, medyo alam na niya eh. Pero hindi pa rin siya makapag-desisyon. Di ba minsan ganun tayo? Alam na natin tama, hindi tayo makapag-desisyon. Ano ba to? Palayain ko ba to? Ano? Baka magalit ang mga tao, mag-uprising dito. Iniintindi mga tao, yung talagang conviction niya kay Lord, hindi niya magawa. Bakit? Mas mahalaga ang tao. Mas mahalaga ang posisyon niya kaysa kay Jesus. Hindi siya makapag-desisyon. Kaya ang ginawa niya, nagugas na lang ng kamay. Maling pundasyon. Nagugas na lang ng kanyang mga kamay. Hindi ko desisyon to, desisyon mo to. Pari ka, ikaw may desisyon ito, hindi ako. Basta ako, wala akong kinalaman sa dugo ng taong ito. Palagay ko, mas malaki pa ang grace and mercy kay Pilato. Dahil sa naisip niyang yan.
Do you realize that? Dumaan siya sa matinding pahirap. Sabi niya, sige, parusahan mo na yan. Anong ginawa? Pinarasahan siya ng 2 berdugo. Sabi ni Lord, I am making a foundation so that the people will believe that I am the only Son sent by the Father in heaven to save the entire humanity. His name is Jesus so that He will save His people na mananampalataya sa Kanya. Yun ang ibig sabihin ng Jesus, Savior. Dadaan siya sa ganun. Sige, hindi makapag-desisyon si Pilato. Parusahan niyo yan. Tumalikod siya. Hinataw ang ating Panginoong Yesus ng 39 times. Latigo, lahat ng latigo tumatama sa Kanya. Yung pinanlatigo sa Kanya, mayroong yung parang pamingwit sa dulo. Kada hataw nun, paghatak niya, sumasama ang laman. Ganun ka, paano minahal ni Jesus. Sabi niya, ako na lang tatanggap niyan dahil mahal ko siya. Ako na lang makakaranas niyan. Linatigo siya sa likuran. Kada latigo, paghatak nun, sumasama ang laman. Dumadanak ang dugo. Tinanggap yun lahat ng ating Panginoong Yesus kasi mahal ka niya. Holy Week, di ba? Tingnan mo pagmamahal ni Lord. Holy Week, why? To make you holy. Hindi Holy Week, then you live bad. Hindi holy, then you live evil. It's unfair. After nung maparusahan, kirununaan siyang koronang tinik. Alam mo gaano kalalim yung koronang tinik? 2 to 3 inches. Even 6 inches. Pinulupot yun, tinagay sa ulo, pinukpok yun. Nung humagod yung koronang tinik na yun, humagod sa skull niya, halos magdoble ang laki ng kanyang ulo. Imagine they'll do that to you. Pukpukin yun. Nung humagod yung tulis ng mga suksok na yun, na ginawang korona na upang hipahiya siya, pinukpok yun. Dumanak ang dugo sa kanyang mukha. Pinukpok yun ng parang yung hawakan ng palis. Nagay sa kanya. Binigyan ng kung anong basahan na roba. Sabi niya, hari, talagang pinahiya siya. You know, God can call a powerful angel that time to destroy them all. No. Titiisin ko to kasi mahal ko tong mga taga nandito sa Zoom ngayon. Mahal ko tong mga umaattend sa Wi-Fi. Mahal ko yung mga umaattend ngayon dito ngayon sa Wi-Fi Win. Handa kong tanggapin yan. After nun, binuhat niyo yung pagkabigat-bigat na cross na simbolo ng iyong kasalanan at aking kasalanan. Binuhat niya. Abang binubuhat niya yun, lahat ng madaanan niya, sinasampal siya. Sinusuntok siya, dinuduraan siya, binubunutan ng balbas. Lahat ng madaanan niya. Nakakalungkot. Yun ang mga tao na pinagaling niya. Mga taong pinakain niya. Karamihan doon sila. Mga taong binless niya. Parang ikaw. Dapat masagasaan ka last week. Iningatan ka ng Diyos, di mo alam. Tapos traffic lang, naiinis ka. Ang dami-dami ng binigay na pabor sa iyo ng Diyos, di mo lang alam. O hindi mo pinapansin. Why? Puro sarili mo lang iniisip. Habang buhat-buhat niyang cross na yan, nasa isip niya ang iyong pangalan. Kaya masyado marami ang nagawang kasalanan ng taong ito. Kailangan mamatay ako para sa kanya kasi hindi niya kayang buhay ng sarili niya. He's the only qualified. Habang buhat-buhat niya yung cross na yon, slope, siyempre, sa bundok ng Golgotha. Bakit yun buhat niya. Hindi na nga niya nakayanan, di ba tinulungan ni Simon? Kasi sobrang bigat. Habang punong-puno siya ng sugat, binubuhat niya yung cross, natutumba siya. Gusto kong, na-imagine ko, yung tuhod na niyang tumatama sa lupa, sa mga bato. Yung ulo niya, mukha niya. Sobrang dami na ng sugat niya, sa dami na nauubusan niya ng dugo. Bumababa na ang kanyang hemoglobin. Nanghihina na siya. Pero ikaw pa rin ang kanyang nasa isip. Ang relasyon mo, ang family mo pa rin ang kanyang nasa isip. Ang pagbibusiness mo, ang paglilingkod mo, ang kaligtasan mo pa rin, ang kabanalan mo ang kanyang nasa isip.
Bumbuhat-buhat niya yan. Pagdating doon sa bundok ng Golgotha, hindi pa tapos. Kiniga siya doon. Habang itinatapat ang tulis ng pako sa kanyang kamay, ikaw ang kanya nasa isip. Do you have that video thing? Habang tinatapat yung tulis ng pako sa kanyang kamay, nasa isip ka niya. Do you realize that? Ngayon, habang kinukuha yung pangalawang kamay, you know, that is freedom. Kinukuha yung dapat sa'yo pinako yun eh. Di ba ikaw yung nagkasala? Di ba ikaw yung ginawa ng may kasalanan sa dilim? Di ba ikaw yung nandaya? Alam mo, pagkakataon mo, napakapalad mo. Hindi ka pa nawala sa ibabaw ng mundong ito. Hindi ka pa nawala sa ibabaw ng mundong ito. Binigyan ka pa ng pagkakataon ng Diyos upang tunay na magkaroon ng mamuhay ng may kabutihan. Hinahatak yung kamay niya. Tinatapat yung tulis. Pagtapat ng tulis, bago niya pokpokin yung pakong yun, nasa isip ka niya. Hindi pa nagtatapos doon. Pinagsapi ng kanyang paa. Mas mahabang pako yun. Pinagsapi ng kanyang paa. Bago pukpukin yun, ikaw ang kanya nasa isip. Habang nandun siya, pinagtatawanan siya. Di ba ganun tayo? Kahit alam mo na namatay si Jesus para sa'yo, nahirapan siya. Pero ang dali mo pa rin kumapit sa kasalanan. Ang dali mo siyang ipagpalit. Ang dali mo i-give up ang iyong ministry. Bakit? Kung minsan binubulag ka ng kayamanan. Binubulag ka ng kalayawan sa buhay. Binubulag ka ng pagkakataon na makakamit ng maraming bagay sa mundong ito. Nakalimutan mo kung saan ka naroon dahil sa habak at grasya na sa'yo ng Diyos. Do you realize all these things? Ganyan-kanya kamahal. Dapat ikaw nagbuhat ng cross na yun. Dapat ikaw ang pinako dun. Dapat ikaw at ako. Pero inako niya. Bakit? Mahal ka niya. Di ba ikaw yung may ginawa sa dilim? Di ba ikaw yung may ginawa sa likod ng partisyon? Di ba ikaw yung nandaya dun sa timbangan? Di ba pinasok ka ng corruption? Di ba ikaw ang nagsinungaling? Ang dami nun. Pero alam mo, dahil sa pagmamahal ni Jesus sa iyo, kahit mahirapan siya, hinigop lahat yun ng cross. Hinigop niya. Doon na pa ako. Bakit? Para pag binigay mo ang puso mo sa Diyos, sinuko mo ang buhay mo kay Kristo, makakaranas ka ng kaginhawaan, kapayapaan. Sapagkat alam mo, niligtas ka niya mula sa kapahamakan. Kaya kahit nakapako siya doon, anong sinabi niya? Father, forgive them for they do not know what they're doing. Why? This is also a reality at this time. Ano yun? You don't know what you're doing. Most of your decisions are crap. Nakakahiya. Pero alam mo yung kahihiyan na yun, hinigop na ng cross. Bakit? Mahal ka niya. Please be a God inside-minded Christian. Sige, kung kaya ng iyong mata, bago ko itutuloy ito, panoorin mo yan. Holy Week, di ba? Yan ang tunay na pagmamahal sa iyo ni Kristo. Ang bawat sampal, suntok, pako, sugat, 39 times na inagupit. Pero pasalamat ka, lahat ng may sakit dito, makinig kayo. Sa pamamagitan ng kanyang latay, ikaw ay gumaling. You don't know your position. Pag ang foundation mo sa Word of God, may sakit ka,
utter the power of the stripes of the Lord Jesus Christ. Sabi ng Scripture, sa kanyang sugat, ikaw ay gumaling. Do you realize all these things? Jesus loves you. He loves you so much. He loves you. Yung simbolo ng cross, yan ang love. Hindi heart. Ang simbolo ng pag-ibig ay krus. For God so loved the you. For God so loved the me. He gave His only begotten Son. Kaya kahit naabot kamay mo na yung tukso ng kalaban, alalahanin mo si Jesus namatay para sa iyo. Alalahanin mo yun. Bago ka gumawa ng isang bagay na karumal-dumal na makakasakit sa kalooban ng Diyos, isipin mo muna kung paano nahirapan para iligtas ka lang. Anong ibig sabihin ng cross? Because of His death, He gave you life. That's the meaning of the cross. Ano pa? Pinabayaan siya ng Diyos upang ikaw ay mailapit sa Diyos. Bumaba siya upang ikaw ay maitaas. Nahirapan siya upang tayo ay sumagana. He was made sin so that we may become righteous. Hallelujah. He was rejected by God so that God may accept us. Alam mo, nakapako siya doon. For the first time, nananalangin siya. Hindi siya pinakikinggan ng amang nasa langit. Sabi niya, Ama, bakit mo ako pinabayaan? Alam mo, nakikita ng Diyos, ikaw at ako. Hindi niya matignan ng kanyang anak, alang-alang sa atin. Hindi niya tignan ng kanyang anak. Tayo ang tinitignan niya kasi mapapahamak tayo. Alam niya kung hindi mamamatay ang kanyang anak sa krus ng Kalbaryo at hindi sasampalataya sa kanya, mamamatay tayo. Mapapa-interno tayo. Pero dahil mahal tayo ng Diyos, for God so loved the world, for God so loved the you and me, He gave His only begotten Son so that those who believe, yun yung kaya inater natin kanina, si Jesus is Lord. Believe in Him, will not perish, hindi ka mapahamak, but have eternal life. It's not about what you possess in this world. Maganda sweldo mo, maganda yung trabaho mo, maganda yung bahay mo, maganda pag-aari mo. No, that's not that. That's not the basis. It is the basis of how you will live with the world. How will you apply the love of God in your life? Amen. He was rejected by God para ma-accept ka ng Diyos. He was wounded so that you will be healed. Siya nang nasugatan para gumaling ka. Kaya kung minsan kahit hindi mo na deserve, pinagagaling ka pa rin ng Diyos. He's always giving you a chance. He was punished so we can be forgiven. Biya, sige ako nang mapahirapan para tayo ay mabigyan ng kapatawaran. Naging anak siya ng tao upang tayo maging anak ng Diyos. Ano pa? Namatay siya upang ikaw ay mabuhay. Amen. That is the message of the cross. Ngayon, alam mo na. Ano message of the cross? The reason of this death is you. And me. Yun ang dahilan bakit namatay. Yun ang dahilan bakit may tinatawag ang Easter Sunday. Kung gusto mong tawagin Easter Sunday. Yun ang dahilan bakit may tinatawag tayong Holy Week. Now you see your worth. Dami-dami mong ginawang kasalanan. Pero isang pagtanggap mo lang kay Jesus. Isang pagtanggap mo lang, totoo. Totoo sa puso mo na talagang humihingi ka ng kapatawaran. Lahat yun mababayaran na minsanan. And your life will never be the same again. Ang message of the cross, hindi siya nagtatapos sa parang nalungkot tayo. There is a message of the cross para tayo magtagumpay. Iniligtas tayo. You know, we are waiting for the blessed hope, the glory. Amen. Dahil may Kristo ka sa puso,
May Kristo ako sa ating puso. God is protecting you from the works of the devil. The devil wants you die, but Jesus wants you live. Amen. The devil wants you to live in poverty, but Jesus wants you to live in abundance. Gusto ni Lord, palagi kang matagumpay sa lahat ng iyong gagawin. Successful ang mga anak mo, pamilya mo, business mo, katawan mo, ang health mo, lahat-lahat sa'yo. At yun ang yun nakamit kasi kasama mo si Lord. Kasi ang Holy Spirit nasa iyo. Hindi ka basta-basta. Yun ang message ng cross din. Dahil sa cross, nagkaroon tayo ng access sa lahat ng blessings ni Lord. Amen. Palakpakan naman natin siya. Remember this. You are the architect of your present condition. Do not choose to be fool. You are wise. Activate the power in you. Amen. Hallelujah. Your happiness and contentment, the joy, depends absolutely on you. If you choose to be lonely, option mo na yon. Pero ang binigay na ni Lord sa'yo, love, joy, peace, patience, gentleness, goodness, perseverance. Grabe! Amen. Ang ganda na ng pinlano ni Lord sa'yo at sa iyong family. Amen. Do not keep a library of disappointment. Amen. Amen. Don't have a catalog of excuses. Hindi kasi gano'n. No! Huwag kang pumayag. You are always on the victorious side. You are always successful. Amen. Sabi na ng Scripture, and everything you touch prosper. Yun ang pangarapin mo. You are on that position. You have the Holy Spirit. Si Lord namatay na sa cross of Calvary. Amen. Nagkaroon na ng grace and mercy. Grab that. Huwag kang umasal, talunan. Hindi ka ganon. You are in the place of victory. Kaya nga may alaala na binigay sa atin. Pag sinabi mong Holy Week, hindi yung palaging malungkot ka. Hindi, no. Kaya nga may resurrection eh. Amen. Amen po ba? Ano pa? Hallelujah. Ano ba? Yung dominion na binigay kay Adam na nawala, nabalik na yun. Kinuha na ng second Adam, which is Jesus Christ. No? Kaya lahat tayo ay nakaka-access sa blessing ni Lord. Okay, today sabihin mo, I make a choice to be happy. I make a choice to be successful. I make a choice to be victorious. I make a choice to become champion. I possess the blessings of my Father. I am always on the winning side. I refuse to be defeated. I refuse to live in poverty. I am rich. I am wealthy. I love righteousness. I love holiness. My children are successful. I am healthy. I don't live in poverty. Hanggang apo ko at apo ng apo ko, pinagpala na. I will not be a critic of successful people. Because I myself is successful. Because of the Lord Jesus Christ. And that is my possession. I don't belong to any accident. Because God, the power of the blood of Jesus will take care of me. I am encamped with the angels. Whenever I am awake and I am sleeping, I am protected. Because I am very special in the eyes of God. Hindi ako papayag na habang buhay ang aking mga utang. I declare, ako na ang magpapautang ng walang interes. I declare, ako na ang magbibigay sa mga wala. I declare, gagamitin ako ng Diyos para magpakain sa mga gutom. Hindi ako makatatakot sa anumang sakit.
Kahit kay COVID spirit, hindi ako natatakot. Sapagkat greater is in me. Greater is He that is in me. That He who is in this world. That is my declaration. Today. And I am conscious that I am a God-blessed person. This I pray with thanksgiving with the Lord Jesus Christ who died on the cross for me. In Jesus' name, lahat ng pinagpala ng Diyos, pumalakpak at sumigaw ng Hallelujah! Shout Hallelujah! God bless you. Alam mo na ang pwesto mo. Amen? You are wise. You are not the foolish. Itayo mo sa rock. Huwag sa buhanginan. God bless you.